positive, i-jumper natin sa negative. Hello mga ka-busy mind. So ang ibahagi ko naman sa inyo ngayon ay ang pag-jumper ng battery, series at saka parallel. So sa mga baguhan na wala pang ideya kung paano gawin yan, panoorin mo ang video na ito. So ang unang gagawin natin ay series connection. So paano ba i-series connection yung battery? So ganito lang ang gawin natin. So ang positive, i-jumper natin sa negative. Yan. So dito na tayo kukuha ng supply, positive at saka negative. Papunta na yan sa ating appliances na susuplayan natin. So ganyan ang series connection. So ang voltahe niyan ay dodoble. Halimbawa, yung battery na yan ay 12 volts. So magiging 24 volts yan kasi series connection. So ang pangalawa namang ibahagi natin ngayon, yung pag-jumper nito ay ang parallel connection. So ang parallel connection, i-jumper natin ang bawat positive at saka negative. So ganito. Ito ang negative. Yan, jumper natin yan. Itong positive, i-jumper din natin yan. So tandaan natin kapag battery, hindi pwede tayong magkamali dyan kasi mag-spark talaga yan. So ganyan ang parallel connection. Jumper natin yung positive ng isang battery dito sa kabilang battery. Ganun din ang negative, i-jumper natin sa kabila. So ang parallel connection, pareho lang yung voltahe, walang nagbago niyan. Kapag 12 volts lang ang output niyan. Ang nagbago na yan ay yung ampere hour, yung AH. So dodoble yung AH niyan kasi parallel ang ginawa natin. So ganyan ang pag jumper ng battery sa anumang gusto nating gawing supply. Okay? So huwag nating kalimutan na ang bawat battery may sign yan. Tandaan natin ang red ay positive, ang black ay negative. So kung anumang voltahe ang kinakailangan ng inyong appliances na battery ang supply, so tingnan mo na ng naka-label niyan kung ilang amperahe or ilang voltahe ang kailangan para hindi masira yung appliances. Okay? So kung may idea din kayo sa mga DC power supply, paki-share naman sa comment section. Okay? Bye-bye mga ka-busy mind.